Matapos makabuo ng desisyon, ay nagpasya ng lisanin ng pamilya ni Basilio ang isla na kung saan sila lumaki at nagkaisip. Isang malaking desisyon na alam nilang babago sa takbo ng kanilang mga buhay. Maraming salamat, Bal, at pinagbigyan mong hiling ko sa iyo na lumayo na tayo sa lugar na iyon. Mahal ko ang isla at ang mga tao doon, ngunit pakiwari ko, hindi ko na mahanap ang kapayapaan sa puso't isip ko sa lugar na iyon eh. Matinding trauma ang pinagdaanan ko na tanging paglayo lamang ang solusyon na naiisip ko. Napagtanto ko rin na tama ka. Lumalaki ng anak nating si Anton. Ayoko naman na lumaki siya sa ganoong kapaligiran. Gusto ko namang maranasan niya ang tahimik at normal na buhay na hindi ko naranasan nung lumalaki ako. Mula pa sa malayong isla ang mag-asawa na tumawid pa ng dagat upang makapagbagong buhay. Hindi alam ng kanilang kababaryo ang kanilang ginawa, ngunit hindi nila pinagsisihan ang ginawang pagtalikod sa mga ito. Alam nila na balang araw ay uusigin sila nito, ngunit handa sila sa anumang mangyayari. Mula sa kanilang kinatatayuan ay may natanaw silang hindi kalakihang kubo. May ilang hayop na nakatali sa gilid ng bahay, kaya natitiyak nilang may taong nakatira roon, kahit saradong-sarado ang pinto at mga bintana. Yan na kaya yung kubo na matandang binatang tiyuhin mo, Bal? Yan na siguro. Wala namang iba pang kubong nakatirik sa gitna ng bukiring ito eh. Tara, lumapit tayo para malaman natin kung tama yung itinuro ng taong napagtanungan natin. Nauna nang humakbang si Basilio dala ang mga bag at ilang mga mahalagang gamit. Habang si Tala ay karga ang 2 taong gulang nilang anak na lalaki na nakatulog na sa kanilang balikat dahil sa pagod sa mahabang biyahe nila. Hindi pa man sila tuluyang nakakalapit ay biglang bumukas ang pinto ng kubo. Iniluwano ng isang matandang lalaki na nasa katanghalian ng edad at puti na ang lahat ng buhok sa ulo. Nakasuot ito ng kamiseta na may mahabang manggas at kurduroy na pantalon. May nakatali pa sa bewang nito na bolo. Matiimang titig nito sa kanila habang palapit silang mag-anak. Sumilay naman ang alanganing ngiti kay Basilio. Basilio, ikaw nga ba yan? Anong dahilan ng pagsugod nyo dito? Ako nga po, Chong. Kumusta po kayo? Kasama ko po yung mag-ina ko. Humakbang palapit rito si Basilio at inabot ang kamay ng tiyuhin para magmano. Ganoon din ang ginawa ni Tala nang sulyapan siya ng asawa. Nasaan niyo pa rin ang matandang lalaki ang hindi pagkapaniwala na naroon ang mag-asawa sa kanyang harapan. Bakit nga pala kayo napasugod dito? May nangyari ba sa lugar ninyo? Muling tanong na matandang lalaki. Habang pinaghahanda sila nito ng kape at nilagang balinghoy sa may kusina. Wala naman pong masamang nangyari. Gusto lang po sana namin ng asawa ko na lumayo na at magbagong buhay. Yun po ang napagkasunduan namin. Mataman siyang tiningnan ng tiyuhin, maging ang kanyang mag-ina. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Walang problema sa akin kung gusto niyong manirahan dito. Kilala naman kita simula pagkabata. Alam kong marunong kang makisama at mabait. Hindi ka magkakaproblema sa mga taga rito dahil mababait naman sila sa mga dayo at malaki rin ang respeto nila sa akin. Nako, maraming salamat po, Chong. Kinakabahan nga po ako na baka magkaproblema kayo eh. Lalo't galing pa kami sa isang malayong isla. Alam niyo naman po yung bantog na kwento. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Lahat ng kailangan nyo sa pagsisimula ay susuportahan ko. Nakikita ko rin kasi sa iyo yung sarili ko noon. At isa pa pala, huwag nyo na lang sabihin o babanggitin na mula pa kayo sa isla ng Panay, ha? Hindi rin kasi nila alam na nanggaling ako roon. Sabay namang tumango ang mag-asawa na nagkatinginan pa. Tila iisa ang laman ng kanilang isip. Mainit ang naging pagtanggap sa kanila ng tiyuhin. Inalok pa sila nito kung gustong magpatayo ng isa pang kubo para magkaroon sila ng privacy na mag-anak. Maliban kasi sa maliitang kubo ng matandang lalaki, iisa lang ang silid doon. Pinili na mag-asawa ang bahaging nasa pinakalikod na ng lupang pagmamay-ari ng tiyuhin. Nang araw na yon ay inumpisahan na ni Basilio ang paggawa ng kubo.
Kapag hindi abala, ay tinutulungan rin siya ng kanyang tiyuhin. Bago mananghalian, ay naabutan niya si Tala na may dalang basket ng pagkain. Galing siya sa pangunguha ng buho ng kawayan. Oh, bakit dinala mo pa ako? Uwi naman ako mamaya eh. Si Anton pala. Nasa tiyuhin mo muna. Siya daw muna ang titingin sa bata habang dinadala ko tong pagkain mo. Baka kasi mamaya mawili ka na naman sa ginagawa mo at makalimutan mo ng umuwi para mananghalian. Katulad nung isang araw. Nawili lang talaga ako noon. At saka sobrang excited na rin. Biruin mo, makakaroon na tayo ng sariling kubo. Naiisip ko lang na sa wakas makakaroon na rin kahit papaano ng katuparan yung ating mga pangarap. Alam mo na ang tanging nais ko ay makalayo sa lugar na yon. At least dito, hindi na kakabakabang dibdib ko tuwing aalis ka. Alam mo naman na matindi ang pagtutol ko sa pagsama mo sa mga yun eh. Dangan lang ay wala akong boses para kontrahin sila sa ibig nila. Para tayong sunod-sunuran sa bawat sasabihin nila. At least dito, tayong dalawa lang ang magdedesisyon. Walang mangingialam sa atin. Alam ko naman yun, mahal eh. Kaya simula ngayon, kalimutan na natin yung naging buhay natin sa isla. Ang hinaharap na lang ang pagtuunan natin ng pansin. Masayang sumang-ayon si Tala at saka inilabas na nito ang dalang kanin at ulam na paksiw na tilapia. Sumabay na rin siya sa pagkain ng asawa para ganahan pa ito lalo sa pagkain ng tanghalian. Habang kumakain nga, ay may mag-asawa at isang binatilyo ang nagpaalam na makikiraan sa lupang sako pa ng kanyang tiyuhin. Mabilis naman na tumango si Basilio. Tanda ng pagpayag. Nakalampas na ang mga yon nang biglang lumingon sa kanilang kinaroroonan. Dahil abala si Basilio sa pagkain nito, tanging si Tala lamang ang nakapansin sa kakaibang titig na ibinigay ng mga ito sa kanila. Makalipas nga ang 2 buwan, ay nabuo na ang kubong ginagawa ni Basilio. Kasing laki lamang yon ng kubo ng tiyuhin ngunit 2 ang silid. May maliit na banggerahan at palikuran na nakadikit sa bahay mismo. Hiniling yon ni Tala dahil ayaw daw niya na masyadong malayo katulad sa dati nilang tinitirhan. Lagi tuloy problema noon ng babae ang pagbabanyo lalo tuwing gabi. Maraming salamat po, Chong. Kung hindi dahil sa inyo hindi kami magkakaroon ng sariling kubo. Huwag po kayo mag-alala dun sa nagastos ninyo sa amin. Babayaran ko po kayo kapag nakaluwag-luwag kami. Ay, wala yon kumpara sa malaking utang na loob ko sa ginawa ng ama mo sa akin. At saka, ikaw lang naman ang pamangking ko. Saan pa ba mapupunta ang pera ko kundi sa iyo? Basta kung magipit kayo magsabi lang kayo sa akin at ako nang bahala. Minsan nang naikwento ng ama ni Basilio na makailang beses nang iniligtas ng kanyang ama ang tiyuhin laban sa mga aswang na gusto itong gawing hapunan. At isa pa sa kwento ng ama, likas daw na mabait ang pinsan nito. Yun nga lang daw, ayaw daw nitong sumunod sa yapak niya at ng iba pa nilang kamag-anak. Kaya mas pinili nito na magpakalayo-layo na lamang. Siya nga po pala, Chong. Baka may alam kayong trabaho na pwede kong pasukan sa bayan. Nahihiya naman po kasi ako kung makikihati pa ako sa ani ninyo sa mga pananim ninyong gulay. At saka po, kailangan ko pong makaipon ng sapat na halaga para sa darating na panganganak ni Tala Naubos po kasi sa pamasahe yung pera naming dala at sa iba pang gastusin namin. 2 buwan na kasing buntis si Tala sa pangalawa nilang anak. Nang malaman ngayon ni Basilio, ay walang pagsidlan ng kaligayahan niya na magiging tatay siya sa pangalawang pagkakataon. Sa wakas kasi ay magkakaroon na rin ng kapatid ang anak na si Anton. Sige, kapag dumaan si Berto sa bahay ay magtatanong ako. Karpintero yun sa bayan. Baka nga may pasok ano sa trabaho niya. Ayos lang naman kung sakaling pagkakarpintero lang, di ba? Ay, oo naman po. Hindi po ako mapili basta marangal na trabaho. May alam din naman po ako sa pagkakarpintero Natuwa naman sa kanyang sagot ang matandang tiyuhin. Makalipas nga ng 1 linggo ay may trabaho na si Basilio. Ipinasok siya ni Berto bilang helper sa bahay na ginagawa ng pamangkin nitong si Dadoy na all around ang trabaho sa construction. Break time noon kaya naman ay nagpapahinga sa ilalim ng maibong na puno sina Basilio at Dadoy
habang nagmimerienda ng dala nilang pagkain. Habang ang iba namang mga kasama ay nasa may tindahan nakatambay. Bal, naniniwala ka ba sa mga aswang? Muntik nang masamid si Basilio sa kinakain nitong nilagang saging na saba sa biglang pagtatanong ni Dadoy. Sino ba naman ang hindi mabibigla ang pinag-uusapan nila ay ang tungkol sa ginagawa nilang bahay. Tapos bigla nitong isisingit ang tungkol sa aswang. Uminom muna ng tubig si Basilio bago tinapunan ng tingin ang lalaki. Bakit mo naman naitanong bigla yan? Ang pinag-uusapan pa lang natin itong ginagawa natin bahay tapos isisingit mo yan. Bali-balita kasi na meron daw pamilya ng aswang ang bagong lipat rito. Sa loob raw ng kakahuyan malapit sa inyo naninirahan yung mga yun eh. Nakita mo na ba yung pamilyang yon? Paano naman nila natitiyak na aswang nga yung pamilyang yon? Ano yung pruweba nila? Alam mo, mahirap magbintang ng basta-basta eh. Minsan, nakikiraan sila sa tapat namin. Hindi ko naman nakakausap kaya hindi ko alam kung anong klaseng pagkatao meron sila. Pero tingin ko, okay naman sila eh. Hindi na lang idinagdag ni Basilio na mailap ang mga yon at hindi makatingin ng diretso sa kanila. May kakaiba siyang nararamdaman sa mga yon, ngunit ayaw na lang niyang bigyan ng pansin. Simula kasi nang dumating ang pamilyang yon, marami nang pangyayari sa lugar natin na mahirap ipaliwanag. Katulad ng pagkakaroon ng tik-tik sa gabi na dati wala naman. Alam naman natin na alaga yun ng aswang, di ba? Marami tuloy natatakot na magpagabi sa labas ng bahay. Natatakot ang iba na baka sila yung unang maging biktima ng mga yon. Baka ibang ibon lang yung naririnig nila. Napagkamalan lang nilang tik-tik. Marami kasing panggabing ibon eh. Mabuti na rin yung nag-iingat tayo sa mga dayo. Ikaw naman dayo lang din naman pero tsuhin mo naman si Mambio eh. Lalo ka na pala, nasa dulo pa ng baryo yung inuuwian mo. Balita ko, buntis pa yung asawa mo. Kaya maging mapagmatsyag ka lagi sa paligid mo pre ha. Hindi na nakasagot pa si Basilio dahil tapos na ang break time nila. Hindi naman sineryoso ni Basilio ang mga sinabi ng lalaki. Pero napaisip rin siya. Nang araw na yon ay ginabi si Basilio sa pag-uwi dahil hinintay pa nila ang taong may dala ng sahod nila sa linggong yon. Matapos makuha ang sahod, ay dumiretso pa siya sa talipapa upang makabili man lang ng prutas para sa kanyang pamilya. Kaya naman, pasado 7:00 na siya nakauwi. Dahil madalang na ang tricycle ng mga oras na yon kahit maaga pa, minabuti niyang maglakad na lamang pauwi. Hindi naman siya nag-aalala sa kanyang mag-ina dahil bili niya sa tuwing araw ng Sabado ay doon sa kubo ng tiyuhin niya maghintay ang mga ito. Dahil malimit na gabi na siya nakakauwi sa araw na yon. Maliwanag ang buwan ng gabing yon kaya malinaw na nakikita ni Basilio ang dinaraanan kahit hindi niya gamitin ang dalang flashlight. Malapit na siya sa palikong daan kung saan liblib na ang bahaging yon nang biglang matigilan siya. Ramdam niya ang mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. Huminto siya sa pagakbang at pinakiramdaman ang buong paligid. Sa kanang bahagi niya kung saan may puno ng sampalok ay may isang paris ng mapupulang mga mata ang nakatunghay sa kanya. Nang makita ang pagsunod nito ay agad niyang inilabas ang patalim na nakasuksok sa kanyang tagiliran at maliksing initsa rito. Sa pulsaka ng dibdib ang aswang. Nagpagulong-gulong pa yun sa lupa na parang napapasok. Napaigik pa yun ng malakas nang tanggalin nito ang punyal at inihagis sa lupa. Bata pa lang ay bihasa na si Basilio sa paggamit ng mga iba't ibang uri ng punyal. Natutunan niya yon dahil sa kanyang ama. Nanlilisik na nakipagtitigan yon kay Basilio. Akala niya ay muling susugod yun sa kanya, ngunit mabilis na yung tumakas pagkatapos siyang titigan ng may pagbabanta. Nang makauwi sa bahay ay nadatnan niyang naghihintay na ang kanya mag-ina sa bahay ng tiyuhin. Inilihim na lamang niya ang nangyari ng gabing yon para hindi mag-alala ang asawa. Araw ng linggo, ginulantang ng masamang balita sina Mang Vio at Basilio. Kasalukuyang siyang nasa kubo ng tiyuhin nang dumating si Dadoy. Nako, pre,
Natagpuan na wala ng buhay si Tio Berto sa damuhan na malapit sa kanilang bahay. Halos humiwalay na yung leg niya ng matagpuan. Wala na rin ang laman loob niya na para talagang sinaid ng kung sino man na may gawa nun. Nagkatinginan pa ang magtiyuhin. Pawang mga nakaawang ang mga bibig sa masamang balitang natanggap. Nang makabawi sa pagkakabigla, ay nagtanong si Basilio. Sino kaya yung may gawa nun sa kanya? Mukhang matindi ang galit ah. May pinaghihinalaan na ba kayo? Hindi kung sino. Ang tanong kung anong klaseng nilalang. Naniniwalang ilan na aswang ang may gawa nun dun sa tiyuhin ko. Walang ibang gagawa nun kundi aswang lang. Hindi kailangan ng saksi, no? Sa itsura pa lang ng katawan ni Chong, mahihinuha mo ng hindi tao yung may gawa nun sa kanya. Imposible namang mabangis na hayop ang may gawa nun dahil walang mabangis na hayop ang nakatira sa baryo natin. Muling nagkatinginan na magtiyo. Naalala bigla ni Basilio ang nakaengkwentro ng nagdaang gabi. Naglalaro sa isip niya kung yun din kaya ang pumatay sa tiyuhin ni Dadoy. Hindi na rin nagtagal si Dadoy sa kanila. May hiniram lang din ito sa kanyang tiyo Vio. Naiwan namang nag-iisip si Basilio. Meron ka bang hindi sinasabi? Kanina ka pa kasi balisa eh. May alam ka ba sa nangyari kay Berto? May nakaengkwentro akong aswang kagabi dun sa daan nung pauwi na ako. May palagay akong yun ang dumali kay Mang Berto. Ano? Bakit hindi mo binanggit kagabi yan? Kung hindi pa nangyari yung kay Berto malamang tuluyan mo nang hindi babanggitin. Pasensya na po, Tiyo. Kasi ayoko po kasi mag-alala pa si Tala eh. Nasabi ko naman po sa inyong dahilan kung bakit kami umalis sa isla natin, di ba? Hanggat maaari, ayoko nang magkaroon ng koneksyon sa mga nilalang na yan. Malaking trauma sa kanya na makitang patayin ng isang aswang ang kanyang ina sa mismong harapan niya. Kung minsan, pilitin man natin takasan ng nakatadhana sa atin, susundan at susundan pa rin tayo nito. Hindi ikaw ang magpapasya sa kapalaran mo. Baka ang nangyayari pahiwatig na rin sa'yo. Pero ayokong saklawan niyang desisyon mo. Makahulog ang tura ng kanyang tiyuhin. Bigla namang nagulo ang isipan ni Basilio ng mga oras na yon. Sa tingin niyo po kaya mali ang desisyon kong talikuran ng gustong mangyari sa akin ng itay? Hindi ko sinasabing mali ang naging pagpapasya mo. Ngunit nakikita ko sa mga mata mo na nais mo pa rin gawin ang ibinili ng iyong ama. Dangan lang nahati ang iyong kalooban dahil sa iyong pamilya. Hindi kita huhusgahan. Gusto ko lang na kung ano man ang maging desisyon mo, kailangang maging matatag ka na at panindigan to hanggang sa huli. Tumango na lamang si Basilio at nagpaalam na rin na uuwi na sa kanila. Pagdating sa kubo nilang mag-asawa, ay agad niyang ibinalita kay Tala ang nangyari kay Mang Berto. Sino kaya ang may gawa nun sa kanya? Akala ko ba tahimik ang baryong ito? May mga halang din pala na taong nakatira dito. Diyos ko, sana naman mabigyan ng hustisyang nangyari sa kanya. Aswang ang may gawa nun kay Mang Berto. Yun din ang hinala ng mga tao dahil sa paraan ng pagkakamatay nito. Ha? Paano ka nakakatiyak? Malay mo, isang mabangis na hayop lang yung may gawa nun, kaya naging malala ang itsura ng katawan. O di kaya lulong sa droga. Kahit sabihin pang liblib ito, hindi tayo nakakatiyak. Baka may mga pusher rin dito, drug lord. Alam mo, mahal, nung gabing paslangin si Mang Berto, nakaharap ko yung aswang na yun. May palagay akong iisa lang sila. Piping dasal na lamang niya ay sana'y hindi baliin ng asawa ang pangako nito sa kanya dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Nang sumunod na mga araw, malimit gabihin si Basilio sa pag-uwi. Hindi na natiis ni Tala na usisain ng asawa. May namumuo kasing hinala sa kanya na baka hinahanap ng asawa ang napapabalitang aswang. May overtime na ba ngayon sa construction? O may iba kang pinagkakaabalahan? Aba, parati ka nalang ginagabi ng uwi Sumilay naman ang mapanuksong ngiti sa labi ni Basilio sa naiisip na dahilan ng galit na asawa.
Siyempre, trabaho ang ginagawa ko. Bakit? Sa tingin mo ba may iba pa akong ginagawa? Ikaw talaga kung ano-ano pumapasok sa isip mo. Naging mapanukso naman ang tono ni Basilio, ngunit nanatiling pormal ang mukha ng asawa. Kapag kadaka ay sumeryoso na rin siya. Mahal, wala akong ginagawang milagro. Trabaho lang talaga ang ginagawa ko. Kahit itanong mo pa kay Dadoy. Sana wag mo kong pag-isipan ng hindi maganda. Alam mong hindi ko magagawa ang iniisip mo, no? Ang iniisip ko na may babae ka? Hindi yun. Bal, alam ko na hindi mo yun gagawin sa akin. Ibang tinutukoy ko. Nangako ka na tatalikuran na ang nakaraan at magbabagong buhay na tayo sa lugar na ito, di ba? Tuparin mo ang pangako mo. Huwag mo nang ilagay sa peligro ang buhay mo at huwag ka nang makialam sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Natigilan naman si Basilio. Hindi rin niya magawang salubungin ang mga mata ng asawang nang uusig. Alam niyang nababasa ng asawa niya ang kanyang kilos. Hindi mo kailangan laging ipaalala sa akin ang pangako ko. Dahil ginagawa ko naman yun eh. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko? Talaga ba, Bal? Akala ko kapag lumayo na tayo kami na lang mag-ina ang prioridad mo. Bakit tila bumabalik ka na naman sa dati? Di bali nang hindi matulungin ang asawa ko sa ibang tao. Ang mahalaga lang nasa tabi ka namin. Itinaas ni Basilio ang dalawang kamay at sabay yung ibinagsak. Pakiwari niya ay lalo siyang napapagod sa pakikipagtalo sa asawa. Walang paalam na tinalikuran niya ito at nagtungo sa kubo ng tiyuhin. Naabutan niya ang matanda na umiinom mag-isa ng lambanog. Nang sulyapan niya ang bote ng alak ay konti pa lang ang nababawas. Baka gusto mo kong saluhan. Sa nakikita ko sa aura mo Chuck, nagtalo kayo ni Tala. Hindi nyo dapat pinapalaki ang away mag-asawa ninyo. Dapat bago kayo matulog mamaya, ayusin nyo na ang problema nyo. Kung ano man yan. Umupo muna sa ibayong upuan si Basilio bago tumagon. Tama naman po kasi si Tala Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko natutuparin yung ipinangako ko sa kanya. Hindi lang kasi ganun kadali na iwaglit ko sa aking sistema ang nakasanayan ko. Lalo't nasa dugo ko na yon na minana ko pa sa mga ninuno natin. Nauunawaan kita. Siguro, nag-aalala lang si Tala para sa kaligtasan mo. Naranasan niya mismo ang maagang mawalan ng ama. At isa rin marahil sa dahilan niya ayaw niyang mawalan ng ama ang kanyang mga anak. Hindi naman po ibig sabihin nun maaga ako mawawala sa kanila. Iba po ang naging kapalaran ng kanyang ama sa magiging kapalaran ko. Pangarap ko magkaroon ng maayos na pamilya kaya sinunod ko ang gusto niya. Hindi naman siya sinagot ng tiyuhin. Inabot na lamang nito sa kanya ang basong puno ng alak. Nang abutin ni Basilio ay agad na rin niya itong tinungga. Agad na gumuhit sa kanyang lalamunan ang pait nito. Ngunit sa huli ay nagbibigay ng kakaibang init at sarap ang alak na kanyang tinungga. Basta, ingatan mo ang pamilya mo. Lalo na ang asawa mo na buntis. Huwag mo siyang bibigyan ng sama ng loob. Pagbigyan mo na lang kung ano ang gusto. Total, pinili niyong lumayo at manirahan dito. Maigi na yung umiwas ka na sa mga gulo. Tumango lang si Basilio sa tiyuhin at saka na nila ipinagpatuloy ang inuman. Maghahating gabi na nang matapos sila. Bago umalis ay tinak muna niya na nakaiga na ang tiyuhin at sarado na ang kubo nito. At siya naman ay susuray-suray pang naglakad pa uwi. Medyo may kalayuan din ang lakarin bago makarating sa kubo nilang mag-anak. Minsan, parang gusto niyang magsisi na sinunod niya ang kagustuhan ng asawa na magtayo ng kubo malayo sa kubo ng tiyuhin. Dahil may tama na, pabalandra niyang binuksan ang pintuan ng kanilang kubong yari lamang sa kawayan. Nagulat pa siya nang madat ng gising pa ang asawa at naghihintay sa kanya. Oh, bakit gising ka pa? Hindi maganda sa buntis ang nagpupuyat. Masama yan sa magiging anak natin. Halika na, doon na tayo sa kwarto. Hindi pa kasi tayo tapos mag-usap kanina. Bigla ka nalang tumalikod. Ikaw,
Tama bang idaan mo sa pag-inom para makaiwas ka sa komprontasyon? Ha? Tama ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Lagi ka na lang naghahanap ng away. Ganyan ka ba kapag buntis? Gusto lagi nang aaway? Naging may nahon pa rin si Basilio sa pakikipag-usap sa asawa. Inaalala niya kasi ang kalagayan nito. Naisip niyang tama ang tiyuhin. Hindi niya dapat bigyan ng sama ng loob ang asawa, lalo't buntis. Pumasok din sa isip na baka kaya nagkakaganon ng asawa dahil nga buntis. Mabuti pa, matulog na tayo. Patawarin mo na ako kung may nagawa man ako mali Bati na tayo. Ayoko matulog nang hindi tayo nakakaayos Sabi ni Chong, masama daw sa mag-asawa ang hindi nakakaayos bago matulog. Inakbayan ni Basilio ang asawa at iginiya na papasok ng kwarto. Nagpatianod naman si Tala. Ramdam naman kasi ng babae ang sinseridad sa tono ng asawa. Kinabukasan ay parang walang nangyaring pagtatalo sa kanila. Asikasong-asikaso ni Tala ang asawa sa pagkain at sa babaunin nito sa pagpasok sa trabaho sa bayan. Alis na ako, mahal. Ingat kayo rito ng anak natin, ha? Medyo gagabihin nga pala ako mamaya dahil hihintayin pa namin yung taong magpapasahod. Ano nga palang gusto mong pasalubong mamaya? Ikaw na ang bahala. Alam mo naman ang gusto namin ng anak mo, di ba? Yun nga palang bilin ko na kailangan mong bilin sa butika, ha? Huwag mong kalimutan. Kailangan ko yun para maging malusog ang anak natin sa tiyan ko. Nakangiti namang tumango siya sa asawa. Matapos halikan sa noo ang mag-ina, ay humakbang napaalis si Basilio. Si Tala naman ay pumasok lang sa kanilang kubo nang nawala na sa kanyang paningin ng asawa. Habang abala nga sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ay biglang nakaramdam ng pagkailang ang babae. Pakiwari niya kasi ay may mga matang nagmamasid sa kanyang kilos. Napasulyap siya bigla sa bukas na bintana. Para kasing may nakita siyang dumaan. Ngunit nang tingnan naman niya ang labas ng kanilang bahay, ay wala naman siyang napansing ibang tao. Imposible namang ang Tio Vio nila yon, dahil kapag ganong oras ay nasa bukid yon. Minabuti na lamang niyang isara ang lahat ng mga bintana ng kanilang kubo at saka inasikaso na ang pagpapakain sa anak. Matuli na lumipas ang mga araw at buwan. Nasa 7 buwan na ang tiyan ni Tala sa kasalukuyan. Tapos na rin ang trabaho ni Basilio sa bayan. Mahal, 2 buwan na lang manganganak ka na. Kaunti pa lang ang naiipon natin, paano kaya? Parang gusto ko tuloy tanggapin yung trabaho na inaalok sa akin ni Dadoy sa kabilang bayan Kaya lang, kayong inaalala ko Wala kayong kasama dito sa kubo. Lingguan kasi yung uwi kung sakaling tanggapin ko yung trabaho. Kaya nag-aalala ako na wala kayong kasama dito. Kung kami lang naman ang inaalala mo, nandiyan naman ang Chong. Hindi naman kami nun pababayaan. Ayoko rin kasi na kapusin tayo kapag nakapanganak na ako, kaya magtitiis na lang din kami na malayo sa'yo. Kahit tila mabigat sa kanyang dibdib na iwan ng mga ito, tinatagan na lang niya ang loob para makaipon ng gagastusin para sa panganganak ng asawa. Lunes ng madaling araw ang alis nila Basilio at Dadoy papunta sa kabilang bayan. Linggo pa lang ng gabi ay nakahanda na ang kanyang bagahe. Bago matulog ay pinuntahan muna ni Basilio ang kanyang tiyuhin upang bilinan tungkol sa kanyang mag-iina. Huwag ka mag-alala sa kanila. Ako nang bahala sa kanila habang wala ka. Bakit nga pala hindi muna siya lumipat rito sa kubo ko? Para naman mas babantayan ko sila. Kahit ako na muna ang titingin kay Anton para hindi mahirapan ang asawa mo. Naku, nahihiya daw po si Tala na makaabala sa inyo Saka mas gusto niya po sa kubo namin. Ewan ko po ba dun? Parang takot sa tao Siya, kung yun ang gusto ni Tala. Basta, wag lang siya kamong mahihiyang magsabi kung may kailangan siya Nandito lang naman ako parati kung hindi man sa bukid. Opo, Chong. Sasabihan ko po. Kayo din po mag-ingat Huwag rin po kayo magpapakapagod ng husto. Mainit pa naman po ang panahon ngayon. Baka mamaya mapaano kayo. Ay, wag mo akong alalahanin. Sanay ako mag-isa.
Hindi ko sana gusto na malayo ka sa mag-iina mo, lalo't buntis ang asawa mo. Alam mo naman ang panahon ngayon, di ba? Hindi lang dapat tayo sa masasamang loob mag-iingat, maging sa mga nilalang na hindi natin kauri. Kaya lang, itong hinihingi ng pagkakataon. Sana sa susunod makakuha ka ng trabaho na malapit lang dito sa atin. Oho, yun din nga po ang gusto ko eh. Pero huwag po kayo mag-alala. Alam po ni Tala yung mga pangontra para hindi siya maamoy. Saka lingguhan naman po ang uwi ko eh. O sige, titingnan-tingnan ko na rin sila lalot sa gabi. Mabuti na rin yung nakakatiyak tayo hanggang sa makapanganak ang asawa mo. Napatingin naman si Basilio sa kanyang tiyuhin. Kahit papaano ay nabawasan ang kanyang pag-aalala sa may iwang pamilya. Dahil batid niyang hindi sila pababayaan ng tiyuhin. Ramdam niya kasi ang pagmamalasakit ito sa kanyang mag-ina. Nang Lunes na ng madaling araw, hinalikan na lamang ni Basilio ang anak dahil tulog na ito. Niyakap naman niya ng maigpit ang kanyang asawa bago umalis. Hindi maunawaan ni Basilio ang nararamdaman ng mga oras na yon. Para bang mabigat ang kanyang kalooban na iwan ng mga ito. Tila ayaw rin niyang pakawala ng asawa na mahigpit ang pagkakayakap. Parang ayaw ko nang umalis Di ako sanay na mawalay sa inyo ng ganito eh. Ano ka ba? Akala mo naman hindi na tayo magkikita. Sa Sabado nandito ka na ulit Mabilis lang ang mga araw. Magugulat ka na lang na tapos na ang trabaho ninyo sa kabilang bayan. Saka, para rin ito sa panganganak ko, no? Muling niyakap ni Basilio ang asawa at kiningtala ng halik sa labi. Nilapitan din niya ang natutulog na anak at tinaplos ang buhok at pisngi nito. Naging maayos naman ang unang araw ni Basilio sa trabaho. Isang apartment ang kanilang ginagawa. Mas di hamak na mas malaki ang kanyang sahod ron kumpara sa dati. Mababait din ang kanyang mga katrabaho na mula pa sa iba't ibang probinsya. Nang gabing yon, habang nakahiga sa barracks, kahit pagod sa maghapong trabaho ay hindi dalawin ng antok si Basilio. Laman ng isipan niya ang kanyang mag-iina. Samantalang sa kubo, hindi mapakali si Tala. Sobrang alinsangan ng kanyang nararamdaman. Nakakarinig rin siya ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Wala ring tigil sa paghuni ang panggabing ibon. Hinawakan niya ng mahigpit ang itak na nasa kanyang tabi. Bigla siyang napaigtad nang makarinig ng tila may kumakatok sa dingding nilang yari sa sawali. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik sa labas ng kubo. Nakarinig siya ng mga yabag at sinunda ng sunod-sunod na katok at pagtawag ni Mang Vio. Tala! Ayos lang ba kayo dyan? Buksan mo muna itong pinto. Agad na lumapit sa may pintuan si Tala at binuksan yon. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang muka ng matandang tiyuhin. Ayos lang po kami. Tama po ba ang hinala ko na aswang ang umaali-aligid sa kubo namin? Oo. Nang dumating ako nakalayo na siya. Mabuti pang doon kaya muna kayo sa kubo ko. Mahirap yung kayo lang ang naririto. Sobrang nakakapag-alala. Alam mo naman ang mga aswang, malakas ang kanilang pang-amoy. Salamat na lang po. Dito na lang po kami. Hindi naman siguro yan babalik dito. May mga pangontra naman po akong inilagay sa mga bintana at pinto. Mag-iingat na lang po ako. Naisa ng tumutol ni Mang Vio, ngunit kabisado na niya na may katigasan ng ulo ang babae. Kahit ayaw sana niya, ay napilitan na lang siyang umayon. O siya, sige. Magsarado ka ng bintana at pinto, ha? Saka itong pinatulis na libon ng kawayan ilagay mo sa may bintana ng mismong kwarto ninyo. Agad namang inabot ni Tala ang ibinigay ng matandang lalaki. Matapos makapagpasalamat, ay isinaranan niyang muli ang pintuang yari sa kawayan. Kinabukasan, pinagbilin muna ni Tala ang anak kay Mang Vio. Yung kasi ang araw ng kanyang check-up sa center. Sandali lang naman po ako sa center, Chong. Saka sasaglit na rin po ako sa talipapa. Huwag na po kayo magluto ng tanghalian, ha? Ako na lang po ang bahala.
Kung ganon hindi na ako magluluto. Siya nga pala. Ako lang bahala sa apo ko. Ingat ka sa paglakad mo, ha? Nang maglakad palayo si Tala, ay tinanaw pa ito ni Mang Vio. Nang akmang papasok na siya sa kubo, nang matigilan. Namataan na naman niya kasi ang mag-anak na dayo sa kanilang lugar na napapabalitang aswang di umano, kaya sa kakahuyan nakatira. Biglang umahon ng kaba sa kanyang dibdib para sa babae. Taimtim na lang siyang nagdasal para sa kaligtasan nito. Kung nandito lang sana ang tatay mo, apo, hindi ako mangangamba ng ganito. Pihado na walang makakalapit sa inyo. Iba kasi ang pakiramdam ko nitong mga huling araw Mahirap ipaliwanag pero hindi talaga maganda ang kutob ko. Nakamata lamang sa kanya ang bata na bakas ang kainosentihan sa muka. Kamukhang kamuka ito ng ama. Gaya ng sinabi ni Tala, sandali lamang ito at mahigit 1 oras lang ay nakabalik na kagad dala ang ulam na lulutuin sa tanghali. Nang dalhan nga nito si Mang Vio ng ulam, ay muli siyang kinausap nito. Sana naman iha isipin mo ang kapakanan niyong mag-iina. Lumipat na kayo dito sa kubo ko. Saka na lang kayo bumalik sa inyong kubo kapag nandito na si Basilio. Mas mapoprotektahan ko kayo kung nasa malapit lang kayo. Ngunit sa kabila ng pagsusumamo ng matandang lalaki, ay hindi man lang natibag ang katigasan ng pagtanggi ni Tala. Okay lang po kami mag-iina. Saka sapat naman po yung proteksyon na meron kami. Idagdag pa yung ibinigay ninyong libon ng kawayan. Mag-iingat naman po kami. At saka malapit na rin naman pong umuwi si Bal. Walang nagawa kundi ang mapailing na lamang si Mang Vio sa katigasan ng ulo ng babae. Kahit anong pangungumbinsi niya ay ayaw talaga nitong pumayag. Baka kausapin na lang niya ulit na huwag nang umalis ang pamangkin upang magtrabaho sa kabilang bayan. Nang sumunod na gabi ay wala namang kakaibang naramdaman sa paligid si Tala. Naging matiwasay naman ang gabing yon at panatag siyang nakatulog. Habang pinapakain nga niya ang anak niya ng almusal, ay dumating si Mang Vio na bihis na bihis. May lakad po kayo, Chong. Ang ganda kasi ng bihis niyo Isasama kasi ako ng kumpare ko sa kabilang baryo. Piyesta kasi sa kanila ngayon. Uuwi din ako sa hapon. Kaya mag-ingat kayo rito, ha. Magsara kayo ng pinto at bintana kahit araw. Mabuti na yung nag-iingat. Opo, Chong. Sige po, ingat po kayo. Huwag po kayo magpakalasing, baka hindi kayo makauwi niyan, ha? Madilim pa naman po ang daanan dito sa atin. Nang makalis na ang matandang lalaki, hindi maiwasang kabahan ni Tala. Dahil silang mag-ina lang ang naiwan roon. Malayo na kasi ang sunod nilang kapitbahay kung sakaling may masamang mangyari. Hindi rin ito agad makakasaklolo sa kanila. Dali-dali na lang niyang tinapos ang lahat ng gagawin sa labas at nagkulong na silang mag-iina sa loob ng kubo. Hapon na noon ngunit hindi pa rin nagpaparamdam kung nakauwi na nga ba si Mang Vio. Maaga na lang nagluto si Tala. Habang nasa banggerahan nga, sa mga siwang ng dingding na yari sa kawayan, nakita niya ang mga taong paikot-ikot sa kanilang bakuran. Sinakluban agad siya ng pangamba. Agad niyang tinungo ang anak na naglalaro sa kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang makita itong abala sa paglalaro ng kutsi-kutsi ang binili ng ama. Ilang saglit muna ang kanyang pinalipas bago muling sinilip ang mga taong nakita niya kanina. Ngunit wala nang mga yon. Nakahinga naman siya ng maluwag. Nagising si Tala sa sobrang pagkaalinsangan. Maaga silang nahigang mag-ina pagkatapos ng hapunan. Sinulyapan niya ang anak na mahimbing pa rin natutulog. Anong oras na kaya? Pinapatulog ko lang si Anton, pati ako nakatulog na rin. Bumangon siya para kumuha ng isang baso ng tubig. Nakakaramdam kasi siya ng matinding uhaw ng mga oras na yon. Nang bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan sa biglang pagguhit ng kirot. Napakapit na lang siya sa gilid ng lamesa nila na tila doon kumukuha ng lakas. Habang namimilipit sa sakit, ay biglang pumalaho ng iyak si Anton. Kahit hirap ihakbang ang mga paa, pinilit ni Tala na puntahan ng anak
At ganun na lang ang sindak niya nang maabutan ang isang aswang. Ayun mong anak ko! Ibo ka! Ang anak ko! Hindi na ininda ni Tala ang tumitinding kirot sa kanyang tiyan, patungo sa puwerta. Ngunit bago pa niya masaklolohan ng anak, ay tinangay na nito ang bata. Binutas nito ang dingding ng kanilang kubo. Hindi! Ibalik mo ang anak ko! Anton! Akmang lulusot siya sa butas na sinira ng aswang nang biglang may bumagsak sa kanilang bubungan. Isa pa uling aswang na may nakakatakot na anyo. Panay ang tulo ng laway nito habang nakatitig sa maumbok niyang tiyan. Agad niyang pinagsalikop ang mga kamay sa tiyan na tila pinoprotekta ng sanggol laban rito. Wag kang lalapit, maawa ka sa amin. Lumayo ka. Ngumisi lamang ito sa kanya bago humakbang palapit. Akala ni Tala ay katapusan na niya, ngunit biglang sumulpot si Mang Bio na may hawak ng buntot pagi. Tumakas ka na! Utos nito nang hindi lumilingon. 3 beses nitong hinataw ng latigo ang aswang, ngunit nakatakas pa rin ito. Chong, si Anton po, tinangay ng aswang. Magtago ka at hahanapin ko lang si Anton. Pakiusap, protektahan mo ang sarili mo. Tanging tango lamang ang naisagot ni Tala rito. Paglabas ng kubo, ay agad na napansin ni Mang Vio ang nagkalat na dugo sa lupa. Sinundan niya yon hanggang sa masukal ng parte na hindi nasakop ng kanyang lupa. 2 aswang ang nagpepiesta sa katawan ng batang si Anton. Nanginginig ang buong katawan ni Mang Vio dahil sa matinding galit. Humakbang siya palapit sa mga ito. Mga hayop kayo! Papatay ko kayo, mga salot! Gulat na napalingon ng 2 aswang sa matandang lalaki na nakatayo malapit sa kanila. Ngunit bago pa may umang ni Mang Vio ang hawak na buntot pagi, napaigik na ito sa sakit ng bumaon sa kanyang likuran ang matulis na kuko ng isa pang aswang. Napaharap siya rito. Mula sa malayo ay nakita niyang nakahandusay ang katawan ni Tala. Biyak ang tiyan at naliligo sa sariling dugo. Nanlulumo na lang siya sa naging tanawin. Nang hawakan siya sa leeg ng aswang at ibaon ng kuko nito, alam niya na yun na ang kanyang katapusan. Mariin na lamang niyang ipinikita mga mata at tinanggap ang malagim na kapahamakan na naghihintay sa kanya. Samantala, nagising si Basilio sa naliligo niyang pawis. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso at nangatog ang kanyang mga tuhod. Para siyang tumakbo ng napakalayo. Yun ang nararamdaman niya. Kailangan ako ng pamilya ko. Ramdam ko na may masamang nangyari sa kanila. Bakit ko ba kasi sila iniwan eh? Tumaas baba ang kanyang dibdib nang bumangon siya. Isang pa siya agad ang nabuo sa kanya. Bitbit ang gamit na paalis na sana si Basilio ng kanilang barracks nang magising si Dadoy. Pupungas-pungas pa itong lumapit sa kanya. Oh, saan nga pupunta pre? 10 oras na ng gabi ah. Bakit dala mo yung mga gamit mo? Teka lang, may nangyari ba? Masama ang kutob ko, pre. Kailangan ako ng pamilya ko. Ano? Baka nananaginip ka lang na masama. Nanaginip nga ako. Tinatawag ako ng mag-ina ko. Kailangan nila ako. Iba ang kutob ko. Baka naman wala namang ibig sabihin yung panaginip mo. At saka, paano ka uuwi? Wala ka namang masasaking palabas sa ganitong oras. Ang mabuti pa, hintay mo munang mag-umaga at magpaalam ka na rin kay Foreman. Napatitig na lang si Basilio sa lalaki. Wala sa loob na napaupo na lamang siya sa tambak ng sako ng semento sa tabi. Napapailamos na lang siya sa muka. Nang magliwanag na, ay agad siyang nagpaalam sa kanilang foreman. Tinanong siya nito kung bakit. Ayoko lang ho baliwalain yung nararamdaman ko, sir. Pero sana walang masamang mangyari sa pamilya ko. Nang marinig yon ng lalaki at makita ang labis na pag-aalala sa mukha niya, ay agad na siyang pinayagan nito at ibinigay na rin ang sahod niya ng ilang araw. Malayo pa lang ay natanaw na niya ang napakaraming tao sa kubo ng tiyuhin. Habang palapit ay pabigat naman ng pabigat ang hakbang ng kanyang mga paa. Pawang awa at simpatya ang mababaka sa mukha ng mga taong nakatingin sa kanya habang nagbubulungan.
Nang mapasulyap siya sa mga katawan sa lupa na may takip ng kumot, sa nanginginig na kamay ay tinanggal niya ang kumot na nakatakip sa mga yon. Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Basilio, kasabay ng pag-uunahan sa pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang malakas niyang sigaw at panaghoy. Niyakap niya ng maigpit ang wala ng buhay na katawan ng asawa. Sino? Sino ang may gawa nito sa kanila? Sino? Ni isa sa mga taga roon ay walang makasagot, hindi dahil sa wala silang alam, kundi pawang mga takot magsalita. Ika-40 days ng kamatayan na mag-iina at tiyuhin ni Basilio ng araw na yon. Nag-alay lamang sila ng dasal sa mga puntod nila. Pre, anong plano mo? Uumpisahan ko ng maningil. Ha? Paano? Kanino ka maniningil kung hindi mo alam kung sino yung may gawa nito sa pamilya mo at kay Mang Bio? Di ba nga, galing ka sa kakahuyan, sa pamilyang pinaghihinalaan ng aswang? Sabi mo, naputunayan mo naman na hindi sila yung may gawa nun sa kanila. Pero, iba pa rin ang kutob ko sa mga yun eh. Ewan ko ba? Parang may kakaiba talaga sa kanila. Hindi umimik si Basilio. May kinuha itong bagay sa bulsa at saka yun ipinakita kay Dadoy. Nakita ko yan sa kamay ng asawa ko. Natitiyak kong hindi sa kanya yan. Baka nahablot niya yan habang nanglalaban siya. Pinakatitigan naman yon ni Dadoy. Tatsulok na kwintas na yari sa buto ng halaman. May nakaukit na disenyo sa pinakagitna nun. Sa pamamagitan yan hahanapin mong pumatay sa pamilya mo. Paano mo naman malalaman kung sino yung may-ari niyan? Maraming paraan, pre. Oras na magkaharap kami, matitikman nila ang pait ng aking paghihiganti. Hindi ako magtitira ng awa sa kanila. Ako, suntok sa buwan yung plano mo, Bal. Anong laban mo sa mga halimaw na yun? Aswang sila Tao ka lang at mag-isa pa. Baka mamaya matulad ka lang sa pamilya mo kapag nagpadalos-dalos ka ng desisyon. Buo na ang pasya ko, pre. Wala nang makakapigil sa plano kong paghihiganti. Total, nawala ng lahat sa akin. Pasensya na, Bal, ha? Hindi kita matutulungan sa pagkakataong ito. May pamilya rin ako Ayokong madamay sa anumang binabalak mo. Kung trabaho ang kailangan mo, alam mong maasahan mo ako sa bagay na yun. Oo, pre. Naiintindihan kita. Wala naman akong balak na isali ka sa mga plano ko Laban ko ito. Mag-isa ko itong haharapin. Nang maiwang mag-isa, muling namayani ang nakabibiging katahimikan sa buong paligid. Tinungo ni Basilio ang isang maliit na kahon. Binuksan yon at saka inilabas ang isang medalyon na minana sa kanyang ama. Tinitigan yon at parang daloy ng tubig ng batis na naalala niya ang nakaraang buhay sa islang pinanggalingan. Kabilang siya sa grupo ng mga antingero na kinabibilangan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Nais nitong siya ang pumalit rito kung sakali mang mawala na ito. Ngunit labis yung tinutulan ni Tala. Ayaw nitong maging mainit siya sa mga mata ng mga aswang katulad ng kanilang mga ama. Nais nitong maging normal ang buhay nila. Dahil sa pagmamahal niya rito ay pumayag siyang iwan ng isla at magpakalayo-layo at ibaon na lamang sa limot ang pagiging antingero niya. Ngunit sa pagkakataong yon, siya mismo ang magbabalik sa dating buhay na tinalikuran niya. Kailangan niya yon para maipagiganti niya ang kanyang pamilya. Nagtungo muli sa may kakahuyan si Basilio. Naabutan niya ang matandang lalaki na nasa bakuran at nagsisibak ng kahoy. Nagsukutan sila ng titig. Bago nagbaba ng tingin ang matandang lalaki. Ano naman ang kailangan mo? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na wala kami kinalaman sa nangyari sa pamilya mo? Napatunayan naman namin sa iyo na inosente kami, hindi ba? Tahimik kaming namumuhay ng pamilya ko rito. Kaya kung maaari huwag mo kaming idamay sa galit mo. Aminado kami na minsan umaligid kami sa bahay ninyo. Ngunit wala kaming intensyon na masama sa mag-iina mo. Humakbang palapit rito si Basilio at ipinakita ang kwintas na gawa sa isang uri ng buto ng prutas. Nakikilala mo ba ito?
Nahablot yan ng asawa ko sa aswang na umatake sa kanya ng gabing yon. Parang pamilyar sa akin ang ganyang kwintas. May mga kauri kasi kami na may ganyang kwintas. Alalahanin mo kung kanino mo to nakita. Ito lang ang susi para malaman ko kung sino ang pumatay sa pamilya ko. Kinalulungkot ko ang nangyari sa pamilya mo, Basilio. Hindi ko kailangan ng simpatsya mo. Binibigyan lang kita hanggang bukas para alalahanin kung kanino mo nakita ang kwintas na ito. Dahil kung hindi, kayo ng pamilya mo ang mananagot at ang lahat ng mga kauri mong narito sa baryong ito. May pagbabantang turan niya rito. Hindi naman nakaligtas kay Basilio ang pagdaan ng takot sa mukha ng kaharap. Makailang beses rin itong napalunok. Kahit itatwa pa ng mga ito na hindi sila kumakain ng karne ng tao. Pinabubulaanan naman yun ng masangsang na amoy na nagmumula sa bibig nito. Nang hapon ay pinuntahan siya ni Dadoy na may dalang alak at pulutan. Nagyaya ang lalaki na mag-inom na hindi naman niya tinanggihan. O pre, kumusta ka na dito? Hindi kaya dapat lumayo ka na muna para hindi mo laging naaalala yung nangyari sa pamilya mo? Baka malunod ka sa sobrang pagdadalamati, Kahit saan naman ako magtungo lagi pa rin nila akong susundan ng kanilang alaala. Mas gusto ko na rin rito para kahit papaano nararamdaman ko pa rin na nasa tabi ko sila. Ayaw mo bang bumalik na lang sa trabaho? Sabi naman ni Foreman pwede ka naman daw bumalik kahit kailan mo gusto Kinukumusta ka nga rin pala ng mga katrabaho natin. Hanggat hindi ako nakakapagiganti, hindi ko mahaharap ng normal ang buhay ko. Hanggang ngayon ba naman, yan pa rin ang iniisip mo? Baka mamaya sumunod ka na rin sa pamilya mo kung ipipilit mong magiganti Kita mo nga nang mamatay si Chong, mas pinili na lang namin na manahimik dahil alam din namin na wala kaming laban sa aswang na pumatay sa kanya Dapat, ganun din ang gawin mo, pre. Ipaubaya mo na lang sa taas ang nangyari sa kanila. May pinaghihinalaan ba kayo na gumawa nun sa kanya? Biglang naalalang itanong ni Basilio rito. Baka iisa lang ang may kagagawan sa pagpaslang sa mga ito. Ang pinaghihinalaan lang namin yung pamilya na nakatira sa Kakahuyan. Sila lang naman ang mailap sa mga taga rito Saka katakataka na mas pinili nilang doon manirahan. Di ba? Sabi mo nga, inosente sila. Nung bagong dating namin dito may mga bagong salta rin ba o di kaya mga bagong dating din? May nalalaman ka ba o naaalala kaya? Malalim na nag-isip si Dadoy. Pagkatapos ng ilang sandali ay biglang nagliwanag ang mukha nito. Yung mag-aama na nagtitinda ng karne ng kambing tuwing araw ng Sabado. May pwesto sila sa may tabing daan. Alos, magkapanabay lang kayong dumating rito noon. Malimit kasi bumili si Chong sa kanila kaya nakakakwentuhan ito. Sa kabilang baryo lang sila nakatira. Mukha naman silang mababait. At ayon sa kwento ni Chong malimit nga laging may pasobra ito kapag bumibili ng karne ng kambing. Bakit daw tuwing araw ng Sabado lang sila nagtitinda rito? Parang nagtitinda rin naman sila sa ibang lugar at sarili ata nilang alaga yung ibinebenta nila. Teka lang. Huwag mong sabihin na pinaghihinalaan mo sila na may kinalaman sa nangyari sa pamilya mo. Lahat ng posibleng paghinalaan ay suspek ko sa nangyari sa pamilya ko. Bakit hindi yung pamilyang nakatira sa Kakuyan ang paghinalaan mo? Di ba? Mas malaki yung posibilidad na may kinalaman sila. Nakaharap ko na ulit sila. Wala silang kinalaman sa nangyari sa pamilya ko. Ano? Nakaharap mo ulit yung pamilyang yun? Grabe ang tapang mo, ha? Buti, nakalabas ka pa ng buhay dun sa lugar na yun. Sana huwag ka nang gumawi pa ron, ha? Paalala lang naman to, pre. Hindi niya sinagot si Dadoy. Bagkus ay kinuha niya ang kwintas sa bulsa na suot ng pantalon at ipinakita yon rito. Ang kwintas na ito ang magtuturo sa akin sa aswang na umubo sa pamilya ko. Kaya kailangan kong mahanap ang may-ari nito. Napatitig na lamang sa bagay na hawak niya si Dadoy. 10:00 na ng gabi nang matapos silang uminom. Hindi pumayag si Dadoy na doon matulog kahit anong pilit ni Basilio. Namamahay kasi ako kapag sa ibang bahay At saka baka hanapin ako ng misis ko. Ang paalam ko kasi dito ako sa inyo pupunta Maaga pa naman. O sige,
Hindi na kita pipilitin. Ihatid na lang kita kahit hanggang sa mga bahayan. Habang tinutugpa nila ang daan pauwi sa bahay ni Dadoy, kanina pa nila naririnig ang tila pagsunod ng ibong panggabi. Bal, naririnig mo ba yun? Kanina pa tayo sinusundan ah. Oo, diretso ka lang. Huwag kang magpapahalata na natatakot. Sumunod naman ito ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, nang biglang sumulpot ang napakalaking itim na aso sa kanilang daraanan. Nakatingin yun sa kanila habang nakalabas ang mga pangil. Bal, kakaibang aso naman yan. Sobrang laki. Aswang yata yan eh. Nakipagtitigan naman rito si Basilio, ni hindi siya kinakitaan ng pagkatakot. Inilabas niya ang bolo ng kanyang tiyuhin na dinala niya. Si Dadoy naman ay umatras at nagtago sa likuran niya. Nang makita ang hawak na bolo ni Basilio, umangil ng malakas ang aswang. Nang sumugod yon, ay mabilis na iwinasiwas ni Basilio ang hawak. Tiniyak niyang tatamaan niya ito sa kahit anong parte ng katawan. Napuruhan niya ito sa paa. Iika-ika yun na umatras at pagkatapos ay biglang naglaho sa madamong parte sa gilid ng daan. Tinapik ni Basilio ang natulalang kasama. Halika na nga, baka mamaya ay bumalik pa yun. Talaga bang aswang yung nakarap natin? Grabe talagang tapang mo. Tama nga talaga ang kumakalat na balita. Hindi ito pinansin ni Basilio na nagpatiuna ng maglakad. Pagdating sa mga kabayan ay iniwan na niya ang lalaki. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Basilio sa kakahuyan. Sinalubong na agad siya ni Emong. Ang aga naman ng pagpunta mo rito. Ikaw lang ba rito? Nasaan ang mga mag-anak mo? Sabay pa silang napalingon nang lumabas ang mag-ina nito sa kubo nila. Lihim na pinagmasdan ni Basilio ang mga ito. Mayroon siyang hinahanap na palatandaan. Masama ang tingin sa kanya ng binatilyo. Halata na ayaw nito ang kanyang presensya. May nais lamang siyang makita sa pagpunta roon. Sabi ng anak ko yung daw mag-aama na nagtitinda ng karne sa kambingan mga aswang din. Baka sila daw ang hinahanap mo. Alam niyo ba kung saan sa kabilang baryo ang bahay nila? Tumango si Emong at sinabi nito ang direksyon na patungo roon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Basilio. Pagkaalis roon ay agad na siyang nagtungo sa kabilang baryo. Isang maliit na kubo ang nakatarik malayo sa karamihan ng kanyang nakita. Sa labas pa lamang ng kubo ay naaamoy na niya ang masangsang na nagmumula roon. Sa gilid ng kubo ay may sampayan kung saan naroon ang mga hiniwang karne. Napapalibutan yun ng mga bangaw. Sinuyod niya ang buong lugar, ngunit wala na siyang naabutan pa. Nagpupuyo sa galit na umuwi siya sa kanila. Pagdating roon, ay naabutan niya si Dadoy na naghihintay sa kanya. Hindi kasi ako mapakali simula nung makaharap natin yung aswang eh. Parang maiihi pa rin ako sa salawal hanggang ngayon. Iwasan mo lang na lumabas ng gabi. Baka balikan ka nun. Hindi tayo nakatitiyak kung kailan ulit siya magpapakita. Wala nga akong pinagsasabihan eh. Baka mamaya mapagkamalan pa akong baliw. Alam mo naman ang ibang tao, naniniwala na may aswang pero kapag sinabi mong nakaharap po hindi naniniwala at pagtatawanan ka pa. Bakit ka nga pala nandito? Yun nga, hindi ako mapakali at may gusto lang akong malaman tungkol sa tunay mong pagkatao. Nang makita kasi kita kung papaano mo labanan yung aswang na yun pumasok sa isip ko, hindi ka ordinaryong tao Tingin ko, may tangan kang anting-anting Umiwas ng tingin rito si Basilio. Wala siyang balak na sagutin ang mga tanong nito. Okay lang kung ayaw mong sabihin. Hindi pa naman tayo gaanong magkakilala Kaya siguro hindi pa palagay ang loob mo na magtapad sa akin. Pero sinisiguro ko sa'yo na mapagkakatiwalaan mo ko. Kaibigan ang turing ko sa'yo simula na magkakilala tayo. Pero mas maigi pa rin wala kang alam. Para din yon sa iyong kaligtasan. Kaya sana maunawaan mo ko. Tumango na lamang si Dadoy kahit hindi ito kumbinsido sa kanyang sinabi. Siya nga pala, may nalaman ako. Yung isang anak nung nagtitinda ng karne ng kambing na nabanggit ko sa'yo, nakita kong pagala-gala sa bayan.
kilala naman ako doon dahil kay Chong kaya nakipag-usap muna ako sa kanya. Pero alam mo ba, yung kwintas na nasa iyo katulad ng suot niya. Kahit may hinala na, hindi pa rin maiwasan na mabigla si Basilio sa narinig. Tila biglang nag-alab ang kanyang damdamin sa tinitimping galit. Nabanggit ba sa iyo kung saan sila ngayon nakatira? Pinuntahan ko kasi sila sa kabilang baryo ngunit wala na sila ron. Nako, pasensya na hindi ko alam Pero kapag may nalaman ako, ipapaalam ko kaagad sa'yo. Kitang-kita ni Dadoy ang pag-iigting ng panga niya at pagkuyom ng mga kamao. Kung hindi siya nito kilala, ay baka matakot ito sa kanyang aura sa mga sandaling yon. Dahil sa kagustuhan ni Dadoy na matulungan ng kaibigan at mapatunayan na pwede siya nitong pagkatiwalaan, ay sinuong niya ang panganib. Sinadya niyang magtungo sa bayan upang abangan ang mag-aamang pinaghihinalaan ni Basilio ng mga aswang. Malapit nang humapon noon at nawawala na siya ng pag-asa na makita mga ito. Ngunit sadyang nasa panig pa rin niya ang swerte. Ang ama ng mga ito na si Mang Dante ang kanyang namataan. Sinundan niya ito hanggang makarating sila sa isang liblib na lugar. Isang maliit na kubo ang kanyang namataan. Nang mapansin na malapit ng gumabi, ay doon lang niya napagtanto kung gaano kadelikado ang ginawa niyang pagtungo ng mag-isa sa lugar. Akmang aalis na sana siya nang humarang sa kanyang daraanan ng isang napakalaking aso. Nandilisik ang mapupula nitong mga mata habang nakalabas ang matutulis na pangil. Hindi na niya nagawang sumigaw para humingi ng tulong. Kinuha ni Basilio ang bolo at dahan-dahan na lumapit sa may pintuan at saka yun pabiglang binuksan. Muntik na niyang hindi masalo ang dugo ang si Dadoy na nakasandal sa may pintuan ng kubo. May malalim itong sugat sa may leeg. Walang tigil ang pagtagas ng dugo mula rito. Dadoy, anong nangyari sa iyo? Sinong may gawa nito sa iyo? Unti-unting nilukuban na ng kaba si Basilio. Sa hinala niya, nang masulyapan niya sa may madilim na parte, ay may pares ng kulay apoy na bola siyang namataan bago yun naglaho. Muli niyang tiningnan si Dadoy na sumuka ng dugo. Sila ba may gawa nito sa'yo? Sinundan ko sila. Alam ko kung saan lungga nila. Patawarin mo ko kung yun lang ang magagawa ko. para sa'yo. Kahit anong pagpipigil ni Basilio na hindi pumatak ang mga namumuong luha, nag-unahan pa rin yon sa pagpatak sa mukha ng kaibigan. Kahit hirap sa pagsasalita, nasabi pa nito ang lugar kung saan ang mga hinahanap niya. Ngumiti pa sa kanya si Dadoy bago ito nawala ng hininga at lumungay-ngay ang ulo. Maigpit na niyakap ni Basilio ang kaibigan. Ipinangako sa sarili na ipaghiganti niya ang kamatayan nito. Nang dalhin niya ang wala ng buhay nitong katawan sa asawa, sinabi niya ang totoong nangyari. Sinisi siya ng pamilya nito sa pagkawala ng lalaki at sinabihang salot sa baryo nila. Nang sumunod na gabi, siya na mismo ang nagtungo sa pinaglulunggaan ng mag-aamang aswang. Malayo pa lang siya sa kubo ng mga ito, ay naamoy na niya ang masangsang na amoy na tila nabubulok na laman. Dinig din niya ang pag-angil ng mga ito sa di kalayuan. Salamat Dadoy sa ginawa mong tulong para matagpuan ka sila. Sisiguraduhin kong ngayong gabi matatapos ang paghihiganti ko sa kanila. Isang matandang lalaki ang biglang lumabas sa likod ng malaking katawan ng puno. Nanlildisik ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Nagsukatan sila ng tingin. Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Gusto mo ba talagang matulad sa pag-aas mong kaibigan? Ibinalik ko ang katawan niya para magsilbing babala sa iyo. Nandito ako para magiganti sa ginawa niyo sa kaibigan ko at sa buong pamilya ko. Ngumisi naman sa kanya ang kaharap. Balita ko nga ikaw ang asawa ng mag-inang ginawa naming hapunan. Pasensya ka na. Yun ang aming kinabubuhay. Karne ng tao. Masarap sa aming pangamoy ang sanggol sa sinapupunan ng mga babaeng buntis. Isa lamang ang asawa mo sa marami na naming ginawang hapunan. Para hindi ka na malungkot na mag-isa, ay gagawin ka na rin naming hapunan.
Sa harap ni Basilio, nagbago ng anyo ang matandang lalaki. Tumubo ang mga balahibo nito sa buong katawan. Naging malaking bulas ito na kahawig ng isang malaking aso. Ngunit mas naging nakakatakot ito dahil sa mapupulang mata at matutulis na mga pangil. Umuungol itong umatake sa kanya. Dahil sa matinding galit na nararamdaman ni Basilio, pakiramdam niya ay mas malakas siya rito. Makailang beses na pumaibabaw siya. Para siyang sumusuntok sa kahoy sa tigas ng katawan nito. Ngunit sa huli ay nanaig ang pagnanais ang makapagiganti rito. Para ito sa pamilya ko, sa kaibigan ko! Itinalak niya rito ang patalim na mula sa kanyang ama. Pinagsama-sama itong sagradong gamit sa loob ng simbahan na tinunaw upang maging isang punyal. Sumisigaw ito habang hawak ang sugat. Dumating naman ang dalawang lalaki na mga anak nito. Mabilis din na nagpalit ng anyo ang mga ito. Magbabayad ka sa ginawa mo sa aming ama! Pagpipira-pirasuhin namin ang katawan mo! Humanda naman si Basilio sa mga pag-atake ng mga ito. Nauna ang nagsalita na sumugod sa kanya. Nagpagulong-gulong sa lupa. Makailang beses rin siyang nakalmot nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Galit itong umatungal habang sakmal ang kanang braso niya. Nang makakuha ng tiyempo, malakas niyang isinalya ito at saka ibinaon sa dibdib niya ang punyal. Saka naman hinarap ni Basilio ang huling aswang. Nakatitig yun sa katawan ng ama at kapatid nito. Tumayo ng tuwid si Basilio habang hindi ito hinihiwalayan ng tingin. May gusto lang akong isole. Hindi ko ugaling mang-angkin ang hindi sa akin. Eto, ibinabalik ko na sa iyo. Inihagis niya rito ang kwintas na nakuha sa kamay ng asawa. Natiyak niyang sa kanya ang kwintas dahil ang nauna rito ay may suot ng kwintas na katulad ng hawak niya. Ikaw ang pumatay sa mag-ina ko. Walang kalaban-laban sa inyo ang pamilya ko. Ngayon yung matitikman ang hagupit ng aking paghiganti. Kasalanan ng asawa mo kung bakit namin siya napagdiskitahan. Palagi namin siyang nakikitang bumibili sa talipapa. Masisisi mo ba kami? Iaswang kami na nasasamik kumain ng karne ng tao. Kaya huwag kang magalit sa amin. Nagkataon lang na pamilya mo ang nabiktima namin. Ang dating mainit na dugo na ni Basilio ay lalong kumulo sa mga pinagsasasabi ng kaharap. Siya na ang unang sumugod rito gamit ang kamao. Magkakasunod na suntok ang pinakawalan niya rito. Hindi niya alintana ang pagdugo ng kamao sa bawat suntok na pinakakawalan. Ilang beses din siya nitong nahagip ng matatalas na kuko. Natalo na matinding galit niya ang katunggaling aswang. Nang bumulagta ito sa lupa, makilang beses pa niyang inapakan ng ulo nito hanggang mapisa. Para siyang sinapian ng mga sandaling yun dahil sa nararamdamang matinding galit. Pasikat na ang araw ng mga sandaling yon. Si Basilio ay nanatiling nakasandal sa isang katawan ng puno. Puno ng galos at sugat ang buong katawan. Tapos na rin. Naipagiganti ko na kayo. Tala, Mahal, Anton, Chong, Dadoy. Matatahimik na rin kayo. Pinilit ni Basilio na tumayo at maglakad palayo. Pagdating sa kubong tinutuluyan, ay nagulat siya nang makitang abo na lang ang natira sa kubo. Kagabi ay nandito mga tao. Galit na galit silang hinahanap ka. Ikaw ang sinisisi nila sa pagkamatay ng iyong kaibigan. Nang hindi ka nila matagpuan, sinunog na nila ang kubo mo. Dahan-dahan na napalingon si Basilio sa matandang lalaki na bigla na lang sumulpot roon. Isinama muna siya nito sa kakahuyan. Delikado raw na may makakita sa kanya sa lugar na yon. Ginamot na rin ito ang mga sugat niya sa katawan. Salamat sa pagtulong niyo pero kailangan ko na rin pong umalis. Hindi ka naman namin pipigilan. Sana mahanap mo na ang kapayapaan ay nahanap mo. Sakay ng bus si Basilio. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang alam niya, kailangan niyang magpakalayo-layo. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na sa isang iglap
ang binuo niyang pangarap ay biglang naglahong parang bula dahil sa isang desisyon na talikuran ang pagiging antingero niya. Gusto man niyang ibalik ang nakaraan, huli na para sa kanya. Wakas.